Alright, magandang umaga sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Pag-usapan natin at papasadahan natin itong nangyari sa hearing ng NGCP na itong si Dan Fernandez ay nagmamagaling na naman at sinubukan pa niyang makipagtagisan ng galing dito kay Congressman Senator Rodante Marcolita, pero hindi siya nagwagi at ito'y nasupalpal pa. Alam mo itong si Boy Google, halatang halata na binabasa niya lang ang kanyang mga opinion dyan at ang kanyang mga sinasabi. Nakatiknot yan ginugugol niya Napakaganda ng kanyang pagka-congressman at nagsasalig sa ano bang Tagalog diyan sa nagsalig sa Bisaya. Nandun lang siya sa Google, nakaantabay palagi, no? Pero believe naman kami sa iyo, Mr. Fernandez, no? Dahil ikaw ay masigasig na nag-aaral talaga sa mga issue sa bawat hearing na gagawin mo, no? Pero sana naman wag ka nang magmamagaling. Alam naman namin na hindi ka na manalo diyan sa inyong distrito dahil mababa ang inyong survey At sinubukan mo ngayong ibangon ang iyong sarili para ang makapapanood sa iyo ay magagalingan sa iyo. Papalakpakan ka pero ngunit alam naman ng mga ibang tao na ikaw ay walang alam sa batas. Oo. Eto na, mga kaibigan, mga kabirada, tingnan natin ang pagsupalpal at pagpapahiya nitong si Dan Fernandez kay Marcolita. Eto na. Point of order, Mr. Chair. This is a administrative matter, Mr. Chairman. No, but I would like to make a point of order, Mr. Chair, because I do not find the connection why the Honorable Fernandez is asking several documents to be submitted before this committee. You might want to review. Ang sa kanya lang, gusto niya lang magtanong dyan. At kung ano-ano na lang ang kanyang ginagawa para makaparticipate dyan sa hearing na yan. Oo. Alam nyo, kagaya, naalala ko yung kabataan ko nung elementary pa tayo, no? Kahit mali, ay sasagot talaga sa guro para lang masabi na matalino. Nung elementary pa tayo, yung may tanong ang guro, may teacher ko sa akin, tapos mali. Mali ang sagot ko. Sabi ng teacher ko, pataka-taka ka lang. Wala kang alam. Hindi yan ganyan ang sagot mo. Sit down. Ganon ang nangyari diyan kay Dan Fernandez sa Kongreso. Basta na lang siya makapag-participate para masabi ng ibang tao diyan na may maibubuga itong taong ito. Oo. Ang problema lang kasi sa kanya nagbabase lang siya sa Google. Mr. Google. Tuloy. View records. I'm asking 2014, madam. Let me go back, Mr. Chair, to my records. Huwag kang ninenervyos, ma'am. Wala namang nagko-contempt dito Wala na si Congressman Paduano. Si Dan Fernandez hindi mahilig sa contempt yan. Ayun. Alam nyo mga kabirada, dito, makikita natin itong tigas nitong si Marcolita, no? Pinapasaringan niya talaga itong si Dan Fernandez Naalala nyo yung video na nilapitan, lumapit siya doon sa kay Dan Fernandez at tinapik-tapik itong si Congressman Marcolita? Akala mo itong si Dan Fernandez pinakamagaling na dyan sa
Kongreso. Pero may nagbaback up lang pala ito sa likod niya. Yung pinakamalaking buhaya dyan. Kaya matapang itong mga taong ito. Kaya nga kinuha ito nila ni speaker na maging isang ano bang tawag nila dyan sa mga chairman dyan sa Tuadcom dahil nauuto. Kinukuha dyan, ang mga kinukuha ni speaker na mga chairman dyan, yung walang paninindigan. Bakit ko nasabi yon? Kapag ang tao ay may paninindigan, hindi ganyan ang ugali. Hindi ganyan ang asta. Hindi magagawa ng kalukuhan dyan sa mga hearing na yan. Di ba? Ang ibig sabihin, ang mga taong yan, sila si Barbers. Nako, baka magagalit na naman ito si Barbers. Yung apat na yan, bakit sila ang nagiging chairman sa Tuadcom? Dahil walang paninindigan at kayang utos-utosan lamang. Nang dahil sa ganun. Subukan nilang kunin itong si Marcolita na isa sa chairman ng Tuadcom. Tapos utosan na ganun, gipitin nyo yan. Alam nyo, hindi ako maniniwala na tatalima itong si Marcolita. Kung kabulastugan na ang ipagagawa sa kanya, kapalit ng mga kung anong pangako. Diba? Ibig sabihin, ang mga taong pinagkatiwalaan ng isang tao na gumagawa dyan ay walang paninindigan sa sarili. Nakukuha nyo ba, mga kabirada? Ang sa ating video na lang na ito ating kinukuha itong mga clip na kung paano binibira ni Marcolita itong si Dan Fernandez. Okay, ituloy natin. Hanap tayo ng iba. Or the share swap transaction among Henry C., Robert Cujuto, and Synergy Grid. Number Point eight. of order, Mr. Chair. This is a administrative matter, Mr. Chairman. No, but I Patay. would like to make a point of order, Mr. Chair, because Oy, Dan Fernandez, hindi na yan Tuadcom ha. Hindi na si Barbers ang chairman dyan. Si Tambunting na. Pero kagaya rin nila itong si Tambunting Yung malaking tiyan. Butanding. Bagay sa pangalan niya, malapit sa Butanding yung Tambunting na yan. Yung parang sunganga, yung nguso. Kagaya rin ito nila ito. Kabarkada naman nila itong si Tambunting. Pero hindi gumagana itong mga kabalstugan ito. Dito sa hearing na ito. I am guided by the subject matter of the inquiry. This is a motu proprio inquiry on the performance of the National Grid Corporation of the Philippines. So we are supposed to be assessing the performance of NGCP, and in relation to the very objective of lowering the price of electricity, I do not find the connection why the Honorable Fernandez is asking several documents to be submitted before this committee. Can you I please, think Mr. Chairman, because with all these documents that we are asking from the NGCP, Ano yan, nag-google niya yan kung nag-google niya. Sinearch niya sa Google, okay lang kung pasubmit tong mga ano na to, ng mga dokumento na to. Yun, lumabas sa Google, kaya ngayon pinapasubmit niya. we will be able to assess Google, oo. their performance. Mr. Because Chair, all the pertinent one that documents will coming assess from the NGCP, performance and we of haven't received NGCP, any Mr. documents Chair. yet coming from the NGCP just now. Brad, wala ka na sa wala ka na sa Tuadcom. Huwag mo na kaming idaan-daan dyan sa mga pabola-bola mo na ganyan.
yung ano diyan, yung chairman, hindi na si anong pangalan to? Hindi na si Ace Barbers. Si Tambunting na. Kaya sa bagay pare-parehas lang naman yun, no? Yung si Tambunting na malaki yung chan na yan. Pare-parehas lang. Diyan sa committee na yan na contempt yang si Doc Badoy, tsaka itong si Ka Eric. Now, ngayon lang tayo nakareceive ng document sa kanila eh. Ano, pipigilan niyo ako na kunin to? Ang tagal-tagal ko na kinukwarto, 2019 pa. Hoy! Nako, Oh, andyan na naman. Galit-galitan na naman itong taong ito. Ang akala mo ay magaling. It should be ERC who should be advising us on the aspects and the pertinent indicators for us to understand whether or not NGCP perform well in accordance with the role. Kasi, Mr. Chair, I think it is better for us to determine which performed better in relation to the grid performance. Nung panahon ba ng Transco o nung panahon na ng NGCP? This is more understandable for us. Lawmakers, kaya namin intindihin ito, ma'am, but I don't think you are in a position to pass judgment on the performance of NGCP. Kayo po ang may-ari niyan eh. Kayo ang may-ari, pero sila po yung operator ngayon. But I think, and Madam ERC, kayo po ang kayo po ang merong role dito eh. But before that, Mr. Chair, I think you made the opening salvo and said that the very purpose of this hearing is for us to determine or to lower the rates of electricity in this country. If that is the primordial objective, I believe, Mr. Chair, the cost share of NGCP in the entire electric bill of our people is only 3%. 52% still in generation. 25% is in distribution. So if we are serious enough in focusing our attention in reducing the electricity in this country, let us focus on which area takes up the largest share. Dapat sa generation tayo eh. Pero ang daming problema po, Mr. Chair eh. I already pointed out this to the BOE. Noon po, ERC muna. If we wanted to reduce the electricity in this country, let me ask the ERC, bakit hanggang ngayon po wala kayong regulations on aggregation? Bakit yun ating pong ARCOA hindi nyo pinatutupad? This is where we can reduce our electricity. Retail competition and open access is a provision in EPIRA that we have not seriously considered. Ilan po yung nag-migrate? Ito tayo believe kay Congressman Marcolita, no? Dahil may tapang at kung ano yung kanyang pinaniniwalaang makakabuti sa taong bayan ay kanyang pinapanindigan. Hindi kagaya ng iba dyan na nagiging congressman na hindi pa nila tinulo na gumawa ng kabutihan para mairepresenta ang mga tao kung ano ba talaga ang tunay na kailangan ng publiko at ng mamamayang Pilipino. Ang kanilang tirada ngayon ay bibirahin itong si Sara Duterte para magiging umangat at makaungos itong kanilang amo sa botohan ngayong 2028. Hindi kagaya dito si Congressman Marcolita, mantakin nyo sa buong hearing ng nung ABS-CBN na ipapasara nila. Si Marcolita lang ang may effort doon para matigil ang kalokohan ng ABS-CBN na hindi nagbabayad ng tamang buwis. May nakikita ka bang mga Dan Fernandez doon na matapang? Napakadelikado nito itong si Congressman Marcolita dahil ang mga kalaban nito is yung mga oligarch.
yung mga may mayayaman dito sa Pilipinas. Mm. Delikado ang buhay nito at gagawin siguro ng mga taong ayaw sa kanya gagastusan ito para hindi lang mananalo sa eleksyon ngayong 2025 para hindi maging senador dahil kapag naging senador ito bababa ang bayarin natin sa kuryente. Oo. Dahil yon ang kanyang advocacy. Oh. Malulugi ngayon hindi malulugi ang mga kumpanya ng kuryente. Hihina lang ang kanilang mga profit. Okay, tuloy natin ito. Mr. Chair, with all due respect to Attorney Mona, what we filed for was correct, but that is because it represents an under-recovery on the part of NGCP. How much was the amount of under-recovery? For, I think, our fourth regulatory period, we claimed for, applied for an under-recovery of 200 billion pesos. 200 billion pesos. Yes, sir, because as you already mentioned, the last regulatory period approved by the ERC was conducted in, regulatory approval was conducted in 2009 for the period ending 2015. So beginning 2016 up to this date, the revenue scheme that we have been working on is interim in nature and no longer reflects the required capital expenditure needed for the continued development of the transmission system. What was your capex in 2014? Around 48 billion. You might want to review your records. I'm asking 2014, madam. Let me go back, Mr. Chair, to my records. Huwag kang ninenervyos, ma'am. Wala namang nagko-contempt dito eh. Wala na si Congressman Paduano. Si Dan Fernandez hindi mahilig sa contempt yan. May I be given a Sige, moment? balikan na kita, ma'am, Yes, sir. mamaya. Sa IMAP po, sir, pwedeng tanungin ko kayo. Yes, Mr. Chairman, Your Honor, please. Sa IPIRA po, sino talaga yung independent market operator? Okay, mga kababayan, ipinakita lang natin ang kagalingan nitong si Congressman Rodante Marcoleta at kung paano niya lilampaso itong si Dan Fernandez at kanyang pinapasaringan. Ngunit hindi na kumibo kasi alam ni Fernandez na hindi siya mananalo dito dahil sa talino nitong si Congressman Marcoleta. Nahalata niya na wala na talaga siyang magagawa kapag makipagbardagulan siya dito sa ating malapit na magiging senador na si Rodante Marcoleta. Okay, kung may masasabi kayo dito sa ating video, paki-comment na lang dyan sa ibaba at pag-usapan natin, at kung may time ka pa, paki-hit ng notification bell at tayo magsama-sama sa susunod na gagawin ko pang video. And then maawa na rin po kayo na paki-subscribe na lang, paki-hit na lang ng subscribe button dyan para naman tayo ay magkakasama na talaga panghabang buhay. Okay, maraming salamat. Adios, babu.